Hi guys, this is your Feng Shui Mom. Bali, ito po yung continuation ng free Feng Shui forecast ko for Year of the Dragon. Bali, ang reading ko kahapon, ang aking forecast ay nagtapos po ako sa Year of the Rabbit. So today, i-continue ko po ang pagfo-forecast. Bali, ang Year of the Dragon ngayong taon na to na 2025, Year of the Wood Snake, this year magi-start yung luck niya na maglalast for 3 years. Bali kung ikaw ay Year of the Dragon, para sa iyo to. Ngayong taon na to, magi-start ang lang Year of the Dragon, di ba? So ngayong taon na to, kung may plan kayo na mag-abroad, mag-work abroad, mag-apply ng visa nyo, or mag-start ng business, ng new career, this is the right time na gawin. Dahil ang taon po ninyo ay success. Your relationship luck is average. Your wealth luck is excellent. Luck is average din. So, if you want to start something, business, new career, mag-abroad, this is the right time. Okay. But nasa house din po bali sa pagitan po ng rabbit at saka ng dragon, nandyan din po ang 3 killings. As I've said sa mga previous post ko, ang 3 killings po, ang ibig sabihin, it's a conflict star. Ang ibig sabihin po niyan is loss of wealth, loss of loved one, and loss of reputation. Bali sa Feng Shui naman po kasi, yung mga conflict star na yan ay may remedy. So, nagagawan po yan ng para. Bali, all year round, ang cure na kailangan po ninyo, Year of the Dragon, is 3 Celestial Guardians. Meron po niyang keychain, pero ang pinakamurang option ay cards. Yan po ang sinasuggest ko sa mga low budget na clients ko. And also, nasa gitna po ng Earth ngayon ang lethargic star number 2. Ang dala-dala po niyan is stress, anxiety, depression, health issues, possible accident. So, ang pinaka-remedy po dyan is this one. Holy Gourd. Pagdating naman po kasi sa mga Lucky Charms, depende na lang po kung ano po yung gusto nyo na i-improve. Like, for example, gusto nyo pong i-improve yung career nyo, relationship, health, business, finances, depende po. Kaya pagdating sa bagay po na yan, nasa sa inyo po kung ano po yun. And explain ko lang ulit kung ano pong importance ng Cure Amulet. Kasi po, hindi po natin may enjoy ang taon natin kung hindi natin sinusolusyonan yung mga conflict star or yung unlucky star natin sa house. Or yung pinaka-forecast, kagaya niyan, in-explain ko kung ano po ang forecast ng Year of the Dragon. So, kung meron po tayong malas na star, mas maganda na uunahin po natin na solusyonan yan by using remedies like Cure Amulet. And then, pagka okay na po yan, ganyan po kasi lagi ang suggestion ko sa mga client ko na uunahin nilang Cure Amulet. Pagdating naman po sa Lucky Charms or ang tawag po kasi dyan enhancer. Enhancer meaning para mas mamagnet po natin yung lucky star. Ano? So, depende po yan kung ano yung gusto nyong kung ano po yung gusto nyong i-ano natin, kung ano po yung gusto natin i-improve, ano yung gusto nating na swerte. So, merong pong money magnet dyan, money catcher, para mas mag-improve ang career natin, health ba, relationship, depende po, kanya-kanya kasi tayo ng buhay, so nakadepende po yan sa gusto ninyo. And anyway, follow nyo lang po ako and like and share this video. Bibigyan ko po kayo ng free Feng Shui forecast or free Feng Shui consultation. Comment down below lang po. Maraming salamat.